Dito po tayo ngayon sa Marikina Sports Center. Makiki-jogging, makiki-exercise, warm up, body stretching. Ayan, nakikita po ninyo yung mga nakatira dito, mga mamamayan ng Marikina. Naglalakad, yung iba nagja-jogging, yung iba sa bandaron. Nakikita nyo naman may nagbabasketball. At kung nandito kayo, makikita nyo yung kagandahan talaga ng lugar na ito. Kaya napakaganda po mag-jogging dito. Punta po kayo dito. May bayad po ba? Meron po. 10 pesos po ang isa. Siyempre, ayun, ang bilis naman ng dalawang yun. Bakit may bayad? Eh, alam naman po natin para po sa maintenance ng lugar. Sulit naman po. Tingnan nyo naman. Ni isang kalat wala dito. At secured po. Napaka-safe po ng lugar na ito. Sabi nga, pag pumunta kayo dito, talagang pagpapawisan kayo ng todo. Dahil talaga namang open air, kita nyo, wala pang araw. Di po ba? Pero talaga namang yung iba, pag titingnan nyo, tagaktak na ang pawis. Magandang bagay po ito na ginagawa natin kaysa laging balita po sa lipunan natin, mga problema, krimen, nako, lalo naman politika. Tapos na ang eleksyon, ilang linggo na lumipas, nako, wala pa ring kasawa-sawa yung mga politiko po natin. Hindi pa rin yata nagkakasundo. Ano talaga ang nangyayari? Nako, wag na nating pakialaman. Dito po tayo sa Sports Center ng Marikina. Punta po kayo dito. At para ma-enjoy po ninyo ang ambience. At syempre mamaya, kaya tayo nandito, may aalamin po tayo. Ay titiktikan po natin ang Marikina. Magmumukha tayong spy dito. Kasi di po ba alam naman natin ang Marikina ay isa sa pinakamalilinis na lugar, di po ba, sa Pilipinas. Kaya nga noong 2006 na-recognize sila ng World Health Organization mismo sa pagkakaroon nila ng outstanding achievement pagdating sa kalinisan ng lugar. Maging ang ASEAN, Association of Southeast Asian Nations, Environmentally Sustainable Cities Award, na-recognize din po ang Marikina dahil sa pagpapanatili nila ng kalinisan, yung sinasabi, di po ba, yung clean, green, and livable environment. Liban syempre sa pagiging shoe capital ng Pilipinas. Ito po ang Marikina City. Kaya alamin natin mamaya, hanggang ngayon ba, ganun pa rin yung kalinisan, baka naman noon pa yon. Ayan, nakikita po ninyo ang ito kasi lumabas tayo ng sports center. Pupunta po tayo ng palengke. Titingnan po natin kasi palengke yon, baka makalat. Dito pa lang sa dinaraanan natin, talaga na, may nakikita po ba kayong kalat? Yung mga trash, may nakikita? Ako, wala po akong nakikita. Baka mas malinaw po ang mata nyo. Wala po akong nakikita eh. Papunta tayong market tingnan po ninyo. Ayan, ito naman po ay ang kanilang City Hall. Nakikita po ba ninyo? Yung kulay sa kalsada, sa mga markings pa lang matutuwa ka na eh. Tingnan po ninyo yung parking lot ng City Hall. Wala pong nakapark. Sabado po ngayon, wala pong pasok. Kaya nakikita nyo naman yung ambience. Ayan si ate. Good morning po. Talagang mapakasipag. Tuwan-tuwa yung mga halaman sa pagdidilig niya. Ang ganda pong tingnan ng City Hall na ito. Tingnan nyo naman yung disenyong arkitektura niya. Siyempre yung kalinisan nga at yung kaayusan ng paligid. Talagang matutuwa ka sa lugar na ito eh. Ganito din po ba sa lugar po ninyo? Ayan, dito na po tayo sa bali, gilid ng sports center. Bali itong right side, ayan yung nililikuan natin. Kasi papunta tayong, actually umikot na tayo. Galing na tayo sa market. Umikot tayo. Medyo may babalikan lang tayo na ilang portion para maipakita ko lang po sa inyo kung malinis pa rin ba ang Marikina. Baka naman nanggigitata na ang Marikina. Ito ay, ayan, yung kalsada, isang bagay, nako, pagdating po sa disiplina, bawal pong tumawid kahit saan dito sa Marikina. Dapat po sa pedestrian lane or crossing lang po dapat tumawid. Kasi po,
bahagi ng disiplina yan. At syempre, yung kaligtasan po natin. At tingnan nyo naman yung sidewalk, oh, talaga namang malapad pa eh. May mga napuntahan na akong lugar, Diyos ko, kasalubong mo na yung mukha ng ibang tao. Dito maluwag pa eh. Although may mga nakikita tayo na ilang nakapark na sasakyan, siguro dito yan sa mga establishment at siguro pinayagan yan. Ito bali yung gilid ng sports center, dito sa right side. Pagka lumiko tayo dito sa pakanan, palengke na yan. Tingnan po natin, baka may makita po tayo ng mga kalat. Tiktikan po natin, baka naman hindi na totoo nga na malinis pa rin ang Marikina. Ayan, tingnan po natin, ito, andito na tayo sa pinakampalengke. May nakikita po ba kayong kalat? Kasi kanina pa talaga ako naghahanap para ma-focus man lang ng camera eh. Baka may nakikita po kayo, pakisigaw po ninyo. Baka marinig ng kasama ko. Ayan, palengke po ito, syempre maingay. May mga sumisigaw ng presyo, ganito, mura lang. Buy one, take all. Nako, ang sarap ng buhay. Nakapansin nyo po ba sa bandang taas, bubong? May bubong po ang kanilang walkway. Yung daanan, kahit yung dinadaanan ng mga sasakyan, nilagyan po ng bubong yan eh. Mamaya ipapakita ko pa yung ilang portion po ng bubong na yan. Focus po tayo doon sa kalat, Wala po akong nakikita kasi. Kaya, ayan, kalat ba yun? Nabili. Produkto ni ate, nakabili na, buti pa siya. Ayan, ay bakit may mga motor, bakit may mga sasakyan? Kasi po, street po kasi ito. Street ito, bahagi ng market. At yun nga, nilagyan to ng bubong sa taas. Kaya kahit umulan, makakapaglakad po kayo rito. Maitutuloy nyo yung pamimili nyo. Ganito kaganda mamili dito sa Marikina. Kung napapansin po ninyo, tuyo ang kalsada, Kasi mini-maintain po ito. Pagka medyo may tubig na clogging, bumabara somewhere, winawalis na po yan. At syempre, bawal po dito ang magkalat. Ayan yung bahagi po ng bubong, kung napapansin po ninyo. Yan yung protection sa araw, ng mga namimili, protection sa ulan. Kaya napaka ganda po mamili dito sa Marikina. Maya-maya po, puntahan natin yung wet market, yung bilihan ng karne, isda, yung mga wet. Tingnan natin kung baka naman makalat doon, baka bumabaha, baka nanggigitata ang putik. So, tingnan po natin. Nakikita po ninyo yung bubong. Naku, mahaba po yan. Talagang maaaliw kayo pag nandito po kayo sa Marikina. Hindi ko na rin po nakunan yung mga kakanin, Marami rin pong kakanin dito eh. Marami rin kainan dito. Kaya pag dito kayo namili, hindi po kayo magugutom. Kaliwat kanan po ang pwedeng kainan dito. May portion po dito ng kainan, yung bilihan ng kakanin. Hahanapin nyo lang po, syempre. At yun nga, dahil maayos mamili dito, walang mainit ang ulo dito. Malalamig po ang ulo ng mga tao dito. Tingnan nyo naman, supposedly may araw na yan. Pero walang araw na nagpe-penetrate. Ayan na po yung wet market. Ang kukunan ko po ay yung flooring, yung walkway, yung mga nilalakaran. Basa po yan kung tutuusin. Kasi wet market nga po. Pero may napapansin po ba kayo na nagpuputik dyan, nanggigitata? Wala po. Di po ba komportable? Hipon? May hipon doon. Komportable po ang mga namimili. Napakaganda. Ganito din po ba sa palengke po ninyo o paglabas nyo ay hindi nyo nakilala ang mukha nyo? Kasi kung ano-ano nasa lubong nyo. O labas po muna tayo ng market. Hindi na po natin lilibutin yung wet market kasi laki po ng market na to. Ayan, ipapakita ko po ulit yung bubong, para mapansin po ninyo. Ayan, yung sa street, sa walkway, kung saan naglalakad yung mga tao, may mga sasakyan din dyan eh. Nilagyan po yan ng bubong ng LGU ng Marikina. Ganyan yung serbisyo dito ng Marikina eh. Siyempre, yung mga tao dito nagbabayad ng buwis, nagbabayad ng tax. Ay natural naman na maramdaman nila yung serbisyo ng LGU.
So siguro ay napatunayan po natin na ang Marikina ay talagang malinis pa rin hanggang ngayon. Hindi lang sa panahon ni BF, ni dating Mayor Bayani Fernando, tapos yung sa asawa niya, yung pumalit sa kanya, hanggang ngayon, yung bagong halal na mayor ngayon, naniniwala tayo na itutuloy nila ang reputasyon ng Marikina. At syempre, sana kung kaya ng Marikina yung ganitong kaayusan, kalinisan, kahit dito sa market walang kalat, kaya din po itong gawin ng kahit sino, kahit anong LGU, kahit saang lugar sa Pilipinas.